Super! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Isabel, OFW, at naninirahan dito sa abroad kasama ang asawa at mga anak. Sumulat ako kasi wala akong mapaghingan ng pinagdaanan ko. Isusumpa ako ng pamilya, kamag-anak at kaibigan kapag nalaman nila ang ginawa ko. Masisira ang pamilya ko habang kapag nalaman ng asawa ko ang naging kalokohan ko. At naiintindihan ko naman kung bakit. Nagsimula ang lahat last year nang magbakasyon ang nanay ko dito. Wala pang isang buwan, labas-pasok na kami sa ospital. Dito ko nakilala ang cardiologist niya. Kinuha niya ang number ko at binigay ko naman. Mabilis kong naramdaman na kakaiba na ang mga messages niya kaya sinabi ko agad na may pamilya na ako. Sa halip na tumigil, lalong nanggigil. Nahulog ako at naging kami. Pakiramdam ko kasi, ang ganda ko. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, nanlamig siya. Hindi ko alam kung bakit pero dumalas na ang pag-aaway namin. Ayaw naman makipaghiwalay. Para maintindihan kung ano ang nangyayari sa amin at makakalap na ebidensya, gumawa ako ng peking Instagram account para ma-stalk siya. Minessage ko siya gamit ang peking Insta account at sumagot naman siya. May girlfriend daw siya at 5 months na sila. Masaya pa ako nung una kasi mukhang faithful. Pero nung dinescribe ang jowa, sigurado akong hindi ako. Nahanap ko ang girlfriend niya at tumambad sa akin ang mga pictures nila sa kwarto at Mercedes niya. Ang sakit. Ang bilis ng karma. Sa sobrang ngit-ngit ko, minessage ko yung babae at pinadala ko yung picture ko sa kwarto ng boyfriend niya. Sabi ko, girlfriend din ako. Nagulat si girl kasi akala din niya, siya lang ang girlfriend. Pagkatapos, minessage ko na si guy. Nakipaghiwalay na ako ng tuluyan. Tinapos ko ang 1 taong katangahan at kasalanan ko. Mga kapwa tambalanista, huwag niyo na akong gayahin. Maging faithful sa asawa. Kung may pagkukulang ang partner, huwag hanapin sa iba. Pag-usapan ninyo para maresolba. Salamat tambalan sa pagbasa ng aking sulat. Sana po ay kinapulutan ng aral. Ang inyong tambalanista, Isabel. Hi, Isabel! Wala. Ganun talaga eh. May mga pagkakataon talaga na tayo'y nagkakamali at may mga pagkakataon na feeling natin kinakarma tayo sa ating mga pagkakamali, 'di ba? At ang pinakamahalaga naman, may mga natututunan mula sa mga pagkakamali. At ito ay reminder ni Isabel sa lahat ng mga nagbabalak na, 'di ba? Huwag niyong gayahin yung ano yung sinabi niya na ayaw tumigil, lalong nanggigil, 'di ba? Nung nalaman na may asawa, nung nalamang pamilyado, mas na-excite. May ganyan ako, naniniwala ako na maaaring ako lang naman ito. Ano siya, parte siya talaga ng insecurity. Kapag pumatol. Pagka pumatol. Kasi tingnan mo, ano yung sinabi ni Isabel? Feeling ko ang ganda ko.
'Diba? Baka may mga moments na nararamdaman niyang ang kagandahan medyo sakto lang o kaya hindi umabot sa ganda, ganon. Muntik maging maganda. Gandang Sayang, kinulang, parang ganon, 'di ba? So may ganong insecurity, and if somebody pays attention to that somebody na kinulang ng ganda, 'di ba? May feeling niya maganda siya, feeling niya importante siya. So dahil doon, 'di ba? Papatulan na lang. Pero kung very secure ka sa sa sarili mo, mataas ang pagtingin mo sa sarili mo, hindi ka basta-bastang papatol sa ganyan. Lalong-lalo na again kung alam mong pamilyado ka na. Totoo yun. Tayo bilang mga tao, naniniwala ako at some point in our lives, talagang some way, somehow, magkakaroon tayo ng pagkakamali. True. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, kundi maraming beses. Naku, kapag kami nagsabi, partner, na wala siyang nagagawang kasalanan, naku, kinakabahan ako para sa'yo. Dahil balita ko, masasamang damo lang daw ang matagal mamatay. Nako. Nakakakaba? Nakakakaba for you. Pero kung inaakala mo magiging santo ka at sasabitan ka ng sampagita, akala mo lang yan. Dahil hindi. Tayo bilang mga tao, magkakamali talaga tayo. Totoo sa napakaraming pagkakataon, sitwasyon ng buhay natin. Huwag tayong matakot magkamali. Hindi natin sinasabing tama yung ginawa ni Isabel. Sinasabi lang natin, huwag tayong matakot magkamali. Kasi from our mistakes, dyan tayo natututo ng maraming lessons. And because of those lessons, we grow. We become smarter. Correct. At hindi lang yun. Hindi lang ikaw natututo. Yung mga tao na nasasharean mo ng kwento, katulad nito, di ba? Yes. Shinare mo yung kwento mo sa ibang tao, natututo din sila. Di ba? Na yun. Pwede hindi pala tama yung gawin yun, di ba? So minsan yung mga pagkakamali natin, yung mga istorya ng pagsubok natin, nagiging testimony po natin ito, di ba? Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ibang taong pwedeng matuto. Ay naku, hindi na talaga ako magiging kabit kasi yung nabalitaan ko yung naging kabit, ako kailadkad sa escalator, inipit yung ulo dun sa may motor. Di ba? Nakakatawa mong isipin, pero ikaw, di ba? Kahit man lang dun sa part na yun na matatakot kayo na kapag ka nagkaalaman, pwede ka masaktan. Nasa mundo pa tayo ng social media. Tama. Di ba? I-judge ka ng lahat ng tao. Hindi ka nila iintindihin. Ang alam nila, di ba, nang wasak ka lang ng pamilya. Tama. Walang pag-iintindi. Ganun. Imagine yung statement, yung particular statement ni Isabel, ang bilis ng karma. See? Di ba see the emotions, kung ano yung naramdaman ng taong tunay na minamahal, yung nauna kay Isabel. Yan. Di ba? Hindi ba't naramdaman niya rin? Correct. Kung ano yung pain, kung ano yung sadness, kung ano yung iyak na naramdaman nung unang babae, ganun din yung naramdaman ni Isabel. Yan. Nung nalaman niya na may iba pang girlfriend. Correct. Ganun po kabilis, mga kaibigan. What goes around comes around. Kung ano yung pain na binibigay natin sa ibang tao, ganun din yung mararamdaman natin in time. That's karma. Yun yung sinasabi niya. So yun yung nakakatakot. Kaya kung may choice tayo, mga kabisyo, 'di ba, the golden rule, gawin natin yung mabuti sa ibang tao para yung mga tao mabuti rin ang gagawin sa atin. Kung ano yung pinaramdam natin sa lang kasiyahan, ganun din yung kasiyahan na babalik sa atin. Ngayon, kung kasamaan yung binigay mo sa kanya, kasamaan din yung babalik sa iyo. Ako, patay diba? tayo Ganun yung golden rule, mga kaibigan. Nakaka-nervyos naman. Law of karma. Oo, may mga laws yan. Ayon sa Republic Act Article 4 Section 2. Oo, Republic Act 39. Oo, Sampaguita Films. Yun, nandoon po nakasulat. Ngayon, kung di nyo mahanap yung article Republic Kenemerut, di ba? Kasi ito po yan, nasusulat lamang sa utak namin ni partner. Basta, invento lang may ano talaga yan, na maaring hindi, well, in the case of Isabel, pwedeng sabihin natin na maaring what goes around comes around. Kung ano man yung itinanim, di ba? Merong kang itinanim na sama, may inaning kasamaan. Pero maaaring, para dun sa mga hindi naman naniniwala sa salitang karma, di ba? Maaaring talagang may mga pagsubok lang na dumadating para matuto tayo. Yan, di ba? Maaaring ganun din. Kasi parang minsan may isip natin na ano ba yung ginawa na masama para ma-deserve mo yung
sakit na nararamdaman mo ngayon. Hindi mo naman pwedeng sabihin karma lang yun. 'Di ba? Kasi kung alam mo sa sarili mo, parang wala naman kung ginawang matindi, 'di ba? Kailangan lang talagang pagdaanan yung mga ganong klaseng mga negatibong mga eklavu in life, 'di ba? Para matuto ka at matuto din yung ibang tao sa kwento mo. Correct ka. Oo. So, wag na lang gumawa ng hindi mabuti, ganun lang yun. Basic, parang katulad lang ng, alam mo na nga hindi sa'yo yan kukunin mo. Tama. Alam mo na, di ba parang ang basic nun, partner? Yun yung mahirap at masaklap na sinasabi natin nung ng mga nakaraang linggo, nung kwento ko yung, kung na-miss yung kwento na, nung pumunta po kami na Singapore recently, na naiwan po yung bag ng anak ko sa public CR. 'Di ba? Public CR for more than 30 minutes, less than an hour. At kung gaano katagal kaming di namin alam na naiwan pala siya doon, pagbalik namin, kung ano po yung posisyon niya, yun pa rin, hindi nagalaw, hindi nabuksan. Kung ano yung pagkakatupi nung bag, yun pa rin siya. Kasi nga, basic sa mga tao doon, hindi yan akin. Bakit ko kukunin? Tama. So yun lang yun eh. Hindi sa'yo yung may asawa na yan, bakit mo aagawin? Correct. 'Di ba? Hindi sa'yo, may nakita kang pitaka. O sa'yo ba yan? Bakit parang feeling ko may license kang kunin yan, 'di ba? Basic yun na hindi ka dapat gumawa ng kasamaan. Tama. Ganun. Sa case ni Isabel, in a way, saludo pa rin kami sa'yo. Yes. Kasi pinili mo pa rin yung tama. Kasi may mga pagkakataon na pwede mong ipaglaban kahit mali. I-push pa rin, ano? Yes. Diba, na parang, hindi, mahal ko na in love na ako sa kanya, ilalaban ko pa rin siya. Pero nung nalaman mo, diba, na nagkakalokohan at hindi lamang pala isa o dalawang babae na meron yung cardiologist na yan, tumigil ka na. Kumbaga, sinabi na ng isip mo, malito, wag mo nang ipagpatuloy. Correct. Pa. At nag-decide ka doon na itigil na. At dahil dyan, very good ka pa rin. Tama naman din, di ba? Yes. Hindi naman natin So, ibig sabihin, meron pa rin lahat tayo, kahit na may kasamaan, meron pa rin mahahanap na kabutihan. Yes. So, meron na, hanapin natin yung kabutihan sa ating mga puso. Meron at meron yan. Wag nating hayaan na manaig ang kasamaan, ang itim na balak, di ba? Ayaw natin ng mga gano'n. Nakakatakot lang talaga kapag nagkamali ka ng hindi mo alam or alam mo. Actually, either. Alam mo o hindi mo alam. Ang nakakatuwa lang nito, mga kaibigan, right after the story, kapag nakawala ka na doon at nakalimutan mo ng emosyon, na parang sasabihin mo sa sarili mo, ang galing ko, no? Diba? Pinagdaanan ko, tas nalagpasan ko. Tama, yun. At yun doon naman natin sinasabi na kapag meron kang pinagdadaanan, don't just give up. Diba? May mga iba kasi na, although hindi naman natin masisi, diba, na i-give up na talaga nila, may gagawing hindi maganda sa sarili, diba? Alam na natin yan. Ayaw na nating i-elaborate pa. Pero ang maganda dito is, kapag ka pala itinodo ko pa, yung akala ko hindi ko kakayanin, tas yun nga yung sinasabi mo, partner, taray ni bakla, nakayanan. Diba? Nakaka-proud siya. Oo, kaka-proud naman ako. Akala ko hindi ko malalagpasan pero nalagpasan pala. Totoo yun. Kung babalikan mo lahat ng mga wrong decisions mo in life. Dami yan, oo. Ngayon, balikan mo lahat. Yung kaya lang ng yung kaya lang ng memory mo. Ibalikan mo yung mga pagkakamali mo. Pag nandun ka para sa sitwasyon na yun, mahirap. Pero pag na-realize mo na, ay nalagpasan ko na pala siya. Diba? Tapos na pala yung phase ng buhay ko na yon. Tapos na yung chapter na yon. Hindi ba't nakaka-proud? At saka ang maganda dito, katulad ng lagi nating, kanina pa nating sinasabi, kapag ka meron kang kaibigan, kakilala, or kung sino man na humingi sa'yo ng advice na tungkol dun sa pinagdaanan mo, meron kang maikakwento At meron kang may advice, hopefully, na tama. Kasi hindi lahat ng advice tama di ba? May mga ibang advice talaga na hindi. Pero hopefully, dahil nga pinagdaanan mo na yan, di ba? Mas tama na yung maibibigay mo. Di nakapag-imbak ka pa ng mga ligtas points sa langit niyan. Di ba? Very good ka pa niyan. Correct. Kasi sinare mo sa kanila yung lesson na natutunan mo sa pagkakamaling yun. Correct. Mas mabilis magbigay ng payo kung na-experience naranasan mo ito na. Correct. first hand. Totoo yan. So, doon sa lahat ng mga kaibigan nating maraming hindi magandang pinagdaanan sa buhay tapos nalagpasan na saludo po kami sa inyo. Tama. Magaling tayo sa parte na yan. Totoo. Di ba? Nakaka-very good. Sana mabigyan po tayo dahil, alam mo sana, every time na nalalagpasan natin ng problema, nabibigyan tayo ng isang kaba ng bigas. Ang saya.
Nalagpasan mo yung problema yan. Bigyan ng isang May kapanang reward, no? May ganun, reward system. Pero aminin mo na, may reward din naman. Oo. 'Di ba? Merong mga reward kapalit na mga iyak. Minsan pansinin nyo lang kung di nyo lang po nanonotice. Sometimes, ang dami nating iyak sa iba't ibang mga klaseng mga pagsubok. 'Di ba? Pero si Lord, meron siyang mga binibigay na mga papitik-pitik na pagpaparamdam na, alam ko yung pinagdadaanan mo, pero eto, meron akong mga pampasaya naman sa'yo. 'Di ba? Na hindi ko makakalimutan na may dinadaanan kang ganyan, pero meron akong pampahappy sa'yo. Parang ganun. Totoo yan. Oo. Ako na-excite ako sa idea na pagkatapos mo pagdaanan ng matinding ulan, 'di ba? Totoo 'yun laging may silver lining. 'Di ba? Ano yung quotation na yan? Every cloud has a silver lining. Oo, there is sunshine after the rain. Ay, hindi pala kanta pala quotation. yun. Song Okay. pala. Sorry, hindi namin napigilan. Pero totoo naman, kahit na rainy season, natatapos din, nagiging dry season. Yes. Kahit tag-ulan, natatapos din, nagiging tag-init. Lagi nga lang tag-hirap. Tapos, kadalasan din, Yung ang gulo-gulo na. tagyawat. Alam mong kausap. Akala mo seryoso na. Ang gulo-gulo na talaga. Pero totoo, there's sunshine after the rain. Totoo. Sa pagkatapos ng mga matitinding pagsubok, meron din namang liwanag. Tama. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Maganda yung POV na ma-excite ka sa dadating. Yan, 'di ba? Ma-excite ka sa dadating na Na blessing. na blessing, 'di ba? Sabi nga kung ano daw yung kinuha sa iyo, ang balik ay multitude pa rin or mountain na magabundok din, 'di ba, na ang balik sa iyo. So yun na lang yun. Basta ang true lalo't walang halong eklabu, don't give up, malalagpasan mo din 'yan. Totoo yun. Lagay mo lang lagi sa isip mo yung idea kung ano man yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon, may magandang kapalit Meron yan. Yung weather lang, yun yung magandang analogy talaga. 'Di ba minsan ayaw natin ng ulan. 'Di ba? Pero kailangan pala natin ng ulan sa buhay. Tingnan mo ang lupa. Hindi pwedeng forever sunshine. Kailangan niya ng ulan. Kailangan niyang ma-experience ko yung hagupit ng bagyo, 'di ba? And after the storm, after that heavy rain, hindi ba't yung mga dahon namumukadkad, yung mga bulaklak parang ang linis-linis nila, nadiligan 'di ba? Namumukasin talagang blooming silang lahat. Yung garden parang ang fresh right Correct. after the rain. Tama, totoo. Dewy. Yan, siya. Instagrammable silang tingnan. So kung ihahalin tulad natin sa buhay mo o sa buhay natin na, 'di ba, na meron tayo, kung inuulan ka ngayon, magpasalamat ka kasi pagkatapos ng ulan na yan, napakagandang ma-experience yung sunshine. Yan, 'di ba? Kung ano man yung ang daming opportunities correct, for sure. magandang harvest, ganun. Yes. Yun, 'di ba? Sa mga sa bukirin, 'di ba? Kailangan hindi naman pwedeng, 'di ba? Laging araw, Problema hindi din 'yun kapag ka El Nino. Oo. 'Di ba? Na pag laging tuyot, ang hirap-hirap kasi kaya nga yung iba nagsiseeding pa, yung cloud seeding pa, yung iba, 'di ba? Kasi kailangan ng ulan. Totoo yun. Minsan ayaw natin ng ulan pero kailangan po natin sa buhay yan. Pagpalagay mo halimbawa, yung breakup mo noon, napakakala mo hindi mo na kaya. Pero dahil sa breakup na yon, 'di ba? Dahil sa pain and sadness na yon, hindi ba't ang tapang-tapang mo ngayon? Tama. Ang tali-talino mo ngayon? Akala ko ang tapang-tapang, sa sobrang tapang, hindi ka nagka-jowa ulit, ang sungit mo na. Pwede din. Ka nanunutok ng kutsilyo, ang tapang mo eh. Okay, nanunugod na lalaki pag meron papalapit, ganon. Hindi, pero in a way, ang tapang mo na. So, pwedeng literal, pwedeng figurative. Matapang ka na, ibig sabihin, hindi ka na basta-basta na-fall. Medyo, hindi ka na basta-bastang gullible. 'Di ba? Matapang, yung damdamin mo, hindi na basta-bastang mauuto. 'Di ba? Totoo yun. Tsaka wiser ka, smarter ka after that storm. Tama. After that pain, na parang nagiging maingat ka na sa pagdedesisyon mo. Minsan malakas ang loob mo, nakagain ka ng confidence, 'di ba? Ang daming na-enhances at na-improve sa sarili mo. 'Di ba? Ganun yung nangyayari sa atin after the rain. Nakakatuwa lang, 'di ba? Ganun pala. Although minsan mahirap makita yon, mahirap makita yung silver lining, pero wait ka lang, ipapakita sa iyo yan in time.
kapag nagkaroon na ng sunshine. Yes. At saka ikaw din mismo makakadiskubre nun eh. Ikaw din yung makakagets nung lesson that has to be learned. At Yes. minsan, may mga bagay na paulit-ulit na nangyayari sa atin kasi baka hindi pa natin natututunan yung lesson. Maaari. Oo, Pwede 'di ba? din yun. Bakit nanakawan na naman ako? O kaya bakit na-scam na naman ako? Na-scam na nga ako, na-scam na naman ako ulit. Eh baka kasi hindi ka na natuto or hindi mo pa natututunan yung lesson. Correct. Ulit lang siya hanggang sa matutunan mo yung lesson, hanggang maging summa cum laude with highest honors. Yeah. 'Di ba? Pagdating sa Suma. correct, pagdating sa mga pagsubok, 'di ba? Totoo yun. So, Correct. kailangan mo maging smart, kailangan mo maging wise, kailangan mo maging brave. Yun yung, generally, parang yun yung tinuturo sa atin ng bawat problema. Magiging braver. True. Magiging smarter and wiser. Sabi nga ni Tonette Luwalhati sa Facebook, lahat na nangyayari sa atin may dahilan. 'Di ba? Yes. Good or bad. Kasi Yes. minsan para tong tawag doon, partner, horoscope. Naniniwala lang tayo sa horoscope kapag ka maganda. Kapag ka hindi maganda, ayaw natin maniwala, 'di ba? Pero sa totoo lang, lahat na nangyayari sa buhay natin, mabuti man or hindi masyadong maganda, may dahilan talaga ang lahat. Totoo yun. Yarn. Hindi pa rin kayo nagbabago. You still look young, sabi ni Lenny. I thank you. Salamat. Tanong ni Marie France Balaw, bakit kasi yung ibang mga mali yung masayang gawin? Yun lamang, masayang gawin pero mali pa rin yun. You're trapped into thinking na nag-e-enjoy ka. Oo, pero ang correct. totoo, habang ginagawa mo yan, kabado ka rin. Temporary lang pati yung Oo, happiness na yun. Totoo yun. Minsan akala natin, masarap gawin yung mali. Akala lang natin yun. Di ba? Dinadaya ka lang ng brain mo. Pero ang totoo, di ba, kabado ka. Binabagabag ka habang ginagawa yun kasi alam mong mali. Kaya don't be. Yun lang, don't be. Alam niyo na yun, don't be. Don't be afraid. Hindi, huwag mong hayaan na malagay sa trap na yun. Parang yung sinasabi mo kung nasabi na natin na example yan, yung kapag ka ikaw ay nasa bar, tapos ang eksena is take it off, 'di ba? So ikaw, kahit alam mong mali yun, gagawin mo kasi trap ka dun sa energy ng bar eh. Oo, na masaya, lahat bida ka, ganyan, tapos lahat sumisigaw para i-take it off. Pero kahit na alam mo talagang mali, gagawin mo pa rin. Kasi you are, correct. Because you are trapped in that belief na masaya. Kahit na sa totoo lang, alam mong mali. Correct. Yarn. Maganda yung sinabi ni Ice PH, yung short-term pain and suffering mo, pero ang kapalit ay lifelong learning. Totoo, I Diba? love Dadalhin it. mo yung learning na yun hanggang pagtanda mo eh. Kaya di ba masabi nga natin, masarap makipag-usap sa mga matatanda kasi sila yung mga taong marami ng pinagdaanan sa buhay. Tama o mali eh. At pag nakinig ka sa kanila, kumbaga parang yung sinishare mo nila sa atin, conclusion na yon ng pinagdaanan nila. 'Di ba? Kumbaga parang kumbaga sa halip na basahin mo yung isang libro, sinamarize na ng matatanda yun for us. Yes. Diba? Tingnan yung mga sinasabi sa atin ng mga nanay natin, ng mga tatay natin, ng mga lolo at lola natin. Diba? Alam na nila yung mga chapters na pinagdaanan sa buhay eh. So, sinamarize na nila yon, sinishare na lang nila sa atin. Kaya masarap makinig sa kanila. Kasi ang dami na nilang lifelong learnings. O learning. Yarn. RG Baliado Flore, pa-shout out from Bermuda. Naka-check-in kayo ngayon? Oo, saan bang Bermuda yan? Kinakatok na kayo ng rumboy. Yung mga tawag dyan, ang mga taga Mandaluyong lang ang nakakagets niyan. Okay. Sa Bermuda. Kasi malapit sa Mandaluyong. Kasi nasa Mandaluyong nasa siya. Mandaluyong. Kung nandun pa hindi ko rin alam eh. Pinalitan na yata ng pangalan. Di ikaw na alam mo. Yung nagmamaang-maangan kanina, tapos alam pala na pinalitan na. Nakakaloka.
Sa UK daw, si RG Balyado Flore. Bermuda sa UAE. Sorry. Akala namin yung Bermuda Motel sa Mandaluyong. Sinimot-mot dun eh. Yun lang yung alam namin. Sorry na po. Tapos yung Bermuda Triangle, kineme. Bermuda Grass. Yun lang din yung alam yun lang naman namin. ang alam namin. Diba? Melay, hi sa'yo mga kaibigan natin sa Taysan, Batangas. Si PHDTIG Pinks SG ay nanonood sa atin daw palagi sa podcast o nakikinig lagi sa podcast. Thank you! Salamat. Si Mrs. D, JJ ay watching from Taiwan. Sabi ni Kel D. Cruz sa Facebook, parang lapis po. Habang tinatasahan, lalong tumatalas at lumilinaw. Masakit ang matasahan, pero may magandang bunga. Yes. Ay, naiba na po ang oras ninyo, sabi ni Chichi Naus. Opo, simula po February. Masyugal na. Masyugal na. Sham Ramsey. Shoutout sa family ko sa Pampanga. Tamang abang palagi sa live ng Tambalan. Thank you, Sham Ramsey. Salamat. Hi kay Emma Martinez Paule. Okay. Grace Mondano, good morning. Ay, good afternoon. Thank you. Si Grace. Na Salamat. napaka-graceful. Si Grace na napaka-graceful. Yes. Si Grace na full of grace. Yes. Ayun. Salamat sa mga nakikinig, nakatutok. And the Aliwan Fiesta, 7 days to go! Yes. Kaya naman, it's important na bisitahin nyo po ang ating social media sites to be updated. Actually, yung mga DJs naman po, nagpo-post kami tungkol sa Aliwan Fiesta. That's happening next week, June 27, 28, and 29. Sa first day, Thursday po yun, papatak yung unang araw ng ating Aliwan Fiesta. Manood po kayo. Libre po yung concert. Walang bayad. Wala Yun. ding ticket-ticket. Basta pumunta lang kayo. Correct. Makakanood kayo. Kung malapit kayo sa area ng Pasay, dito po sa CCP Complex, dito yan gagawin. So, pwede kayong pumunta. Yan. Libre po yan for you. 7 in the PM. Yes, libre. Tapos yung street dance competition and float parade that's happening on the 29th. Anong oras ang simula niyan? 7 PM din. Ay, ano ba? Parade ba? Parade ba sabi? Yung parade. 5 PM, 5 PM. Oo. Hindi kasi kami kasama dun sa meeting. Oo. Oo, 5 PM. So 5 PM. Tapos yung awarding 7 PM. Yes. Pero yung totoo 10 PM. Yung katotohanan bilang host ng awarding ceremonies for so many years, nag-uumpisa talaga siya 10:30. Yan. 10 to 10:30. Ano po ito tapos na lahat ng mga tao dito, tapos na yung trabaho nila. Nag-uumpisa pa lang kami ni Yan, partner. yan. Laging kaming ganun Sana wag umulan. Tsaka sana wag ako masabugan ng Di ba natandaan mo ng fireworks sa Iba na mukha? isasabog sa'yo. Sana pera na lang Pera yung na sumabog. lang, Oo. Muntik-muntik ka na talaga last year. Kaloka. Wala nagsabi sa amin na aapoy. May pa-fireworks pala dun sa parte na yun ng stage. Buti na lang medyo mabilis pa yung natin, partner. Mabilis pang reflex. Correct. Yun. So, kita-kits po tayo Next week na po yan, Aliwan Fiesta. O siya, exit na tayo. Salamat, partner. Salamat, Cheers. everyone. Bye.